Okay, good afternoon. Good evening. Saan man sulok tayo ng mundo, ano? Ang pag-uusapan natin ay yung mga opinion ng isang artista ni Vice Ganda, no? At saka ni Ami Perez. Na kung saan ang ibig sabihin ay affiliated stockholder si Speaker Romualdez dito. Pero lakas loob na nagsalita si Vice Ganda para kalabanin ang administrasyon kasi hindi niya nakakayanan. Ito yung pakinggan natin. Hello! Kamusta kayo? Kamusta kayong lahat, ano? Pa lang ito. Marami akong pinapakinggan ng mga video. Pili talagang paghihiwalayin ang maghati-hati ang Pilipino. May mga maka Marcos, mayroong maka Duterte. Ano ang solusyon kaya? Alisin na lang dalawa, yung Duterte at saka Marcos. Ilagay na lang yung kwan, ano man pwede ibalik. Ano man pwede ibalik natin. Kasi nung panahon ni Marcos Senior, nagkahati-hati ang Pilipino. Kaya lang nung panahon na yun, mga makakakaliwa yung karamihan doon na involved. Mga kakaliwa, tapos mga opposition, galit na galit kay Marcos, nahati ng Pilipino, kaya nagkaroon ng EDSA 1. Ngayon na naman, Marcos Jr., pinaghati-hati na naman ang Pilipino. Ano ba yan? Pwede bang yung mga matatanda na mayroong brilliant opinion, neutral opinion? Kasi ako, naguguluhan na rin ako, ano? Nag-away-away sa Pilipino. Kaibigan ko sa kaibigan, classmate ko sa classmate ko. Iba-iba opinion eh. Kaya ako minsan nakakasakit ng loob na mga dati kong iniidolo. Nagkakahiwalay kami. Kaya ang gulo eh. Sakit sa ulo talaga. Sakit sa ulo. Sakit sa ulo. Kung paano. Pero isa lang naman tayo, Pilipino. Pero ang hiling ko lang, mga kaibigan, ang hiling ko lang talaga, sana tingnan nyo ang overall situation. Totoo ba talagang may corruption? Totoo bang narco-politics? Totoo ba na pro-communist ang bansa? Totoo ba na nag-aabuso sa kapangyarihan? At totoo ba na bangag ang ating presidente? May nakawan? Hindi. Pero para sa aking opinion nga ako nga tumulong ako sa Marcos campaign na kung saan nagpupuyat ako at naghihirap ako, na-stress ako para lang manalo si Bongbong Marcos. Kausap ko dito ang dating instructor ni Bongbong Marcos na si Colonel Benjamin Zamonte, na kung saan ay siya nagturo ng Special Forces. Kausap ko si Martin Araneta, na bayaw ni Marcos. Maganda ang usapan na para sa bayan. Nakausap ko rin si Secretary Lagdamio, mga magagandang plano. Pero bakit ganon? Hindi natupad yung mga napag-usapan namin. Although, sino ba rin ako na para pakinggan? Yun ang tanong lang. Pero sino rin ba ako na magtsatsaga sa kanila? Na kung ganun man ang nakikita ko, na sinasabi, si Secretary Lagdamio mismo nagsasabi na hintay lang kantay, nasa proseso. So, expected ko yun. Mahirap lang sa proseso. Pero, 3 years na, wala pang proseso. Ano yun? Yun nga sinasabi yung pangako Katulad sa bigas, pangako talaga yan na hindi man lang ginawa ng effort. Kasi nga, based on the research, bago sabihin ni Bangag yan,
ay na-research yan, napag-aralan yan kung sino man ang nagbulong sa kanya na kayang gawin yun. Kahit sabihin na lang natin nasa 30, pwede, kaya. Kasi nga, ginawa na lang 20,000, 20 pesos per kilo. Kaya yon. Kasi napag-aralan nga, paano yon gagawin. So, sa ganong sitwasyon, kasama pa ako sa plano diyan eh. Kasama ako sa plano. Paano magmura ang bigas? Madali lang eh. Yung production, kasi titingnan natin doon sa production. Marami ng mga expert on agriculture, engineer na naging agriculture specialist. Marami na kumbaga sa pagkaintindi ko, nakalimutan ko kasi explanation. Kung dati nakakapag-ani ka sa isang ektarya ng 150 sacks na palay, makayang gawing 400 sacks ang palay. And because of fertilizer, organic fertilizer. Sa nakita ko yun, kaya hindi nagawa yun because hindi pinunduhan ng gobyerno, hindi sila doon nag-focus. Nag-focus sila sa importation because sa importation may mananakaw sila. Kaya hindi nila pinursige yun. Now, sa local rice natin, kaya nga sabi magmura. Ngayon, sabihin natin, hindi kasalanan ni Pangulong Marcos yun dahil because mayroon siyang cabinet secretary. Pero yun nga ang problema natin, wala nga siyang leadership. So, ibig sabihin, in general, babagsak talaga ang ekonomiya ng bansa. Bakit? Kanya-kanya eh. Kanya-kanyang kurakot, kanya-kanyang diskarte, na walang disiplina, walang control. So, yan yung malaking problema ng ating bansa. Bukod sa gulo ng Duterte Marcos, nakapokus tayo lahat doon. Pero yung ekonomiya natin, nakalimutan natin i-focus ang sarili natin. So yun ang napakasakit, Kuya Eddie. So anong gagawin natin? Sabi ni Marcos nung bago interview ng media, anong gagawin natin? So with that indication, talagang walang mangyayari sa bansa natin. Kasi nga, bilang isang presidente, biglang inglap niya na sagot na hindi niya napag-isipan na presidente pala siya. So meaning, yung kanyang mind of cheating niya, hindi pang pangulo. Kaya nga biruin mo ng bagong presidente, naglanood pa kung ano-ano sa ibang bansa. So ibig sabihin, nakatalim na yan sa utak niya. Tingnan mo yung kanyang asawa dahil mga adik sila. At tingnan mo nangyari sa ibang bansa, nakaditin siya. Dahil sa droga. Ano ba yan? Gising na Pilipino. Kayo mga naniniwala kay Marcos, okay, go ahead, magsalita kayo na magsalita. Pero ang nangyayari, ito take note natin mga kababayan. Yung sa kabila, instead na ang ipakita nila yung nagawa ng Marcos, ang nagawa ng Duterte, ang lagi nilang pinopost. So, ibig sabihin, pinag-aaway lang nila ang Marcos Duterte. To save the image of Marcos, to save the image of administration, para hindi mapunta sa mga personalan, why not to introduce in conduct a series of information caravan sa lahat ng Pilipino na ito yung nagagawa ng administration. Dapat series of caravan kayo para taong bayan maniniwala, para matwist at para maging neutral ang isip nila. Pero ang problema nga lang, puro yung mga nakaraang administrasyon na ganito, korupsyon o ganito. Why not you conduct investigation? Yung Congress natin, di ba, ang hilig sa tuwad-kum investigation. Pero ang problema ng tuwad-kum investigation, ang Congress, yung
political issue, political agenda ang iniisip nila. So meaning, mayroon talaga interest sila, hindi nila interest ang economic. Yung ekonomiya natin, wala silang interest. Sa Senado, wala. Within sila ang Senado. Mabuti si Amy Marcos, kumikilos. Pero Madam Amy Marcos, huwag kayo maging barat kayo. Pag nagkataon na nagkukunwari ka lang, ewan ko sa'yo. Dapat burahin ng mga Marcos. Pag ikaw, Amy Marcos, ginamit mo na naman politika, dapat mabura na sa mundo ang Marcos. I hate Marcos. Pag kunwari ka lang, Amy Marcos, I hate Marcos. Now, kung totoo yung ginagawa mo, save Marcos. Save Marcos. Ganun lang kasimple. That is a neutral comment, neutral opinion. Tingnan mo. Pakinggan nyo yung mga iba-vlog ko ngayon, ipa-plus ko ngayon sa inyo. Grabe ang nawawala. 13 trillion of pesos. Grabe. Yun lang muna. Idudugtog ko yung kwan. Kasi nga, medyo nagkaka-problem ako signal. So, pakinggan lang natin lahat yung mga sinasabi, Sana lahat ng pangako gagawin, ginawa, para naman masabi na hindi napako ang mga pangako na gawin nyo. Kung hindi na kaya, at least pinakita nyo, ginawa ninyo. Ganon sana ang mga kababayan ko.